Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Salamat at kami ay nagsing upang ikaw ay aming pagdingkuran. Oh, hallelujah, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, nandito na naman po kami upang itaas ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Walang ibang nararapat na kilalanin, walang ibang nararapat na sambahin, purihin, pasalamatan, kundi ang Diyos. Ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. It's Monday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Napakabuti ng Diyos. At tayo ay muling nagising upang siya ay ating kilalanin, ating pasalamatan. Praise God sa kanyang kabutihan. Lord Jesus, salamat po sapagkat nandiyan ka upang kami ay gabayan, upang kami ay patuloy na magagamit mo sa iyong kaharian. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa inyong pagising sa amin. Salamat po. Hallelujah. We need you, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Praise God for His faithfulness. Praise God for His faithfulness. Thank you, Jesus. Napakabuti mo po. Dito kami. Pang ikaw ay aming sambahin. Pasalamatan, itaas. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Yes, Jesus. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Yes, Jesus. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay, ano na ngayon? June 9, 2025. To God be the glory. Ngayon ay Lunes dito sa Houston, Texas. Welcome Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. Ayan, ito siya. Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, mga katim Jesus, fresh from the bed. Akala mo ay naligo, pero hindi ako naligo. Naglagay ako ng rosemary essential oil sa aking ulo at akong minasahe ko, massage para sa ganoon ay mabilis ang blood circulation, mga katindisas, at hindi tayo magkaroon ng dementia. Hindi tayo makakalimot, no? Makakalimot. Kaya kailangan na, kung wala kayong rosemary dyan, ay ang coconut oil ay pwede, mga katindisas. Coconut oil. So, i-mix ninyo yan. Kung may lemon kayo o kalamansi, ayan, painitin nyo lang sandali, okay? I-massage sa ulo natin, pwedeng overnight, pwede rin after 30 minutes ay i-wash mo na. Para gawin mo yan as much as possible, okay? Para manatili tayong
ang ating mga utak, ang ating mga isipan ay alert, alive, awake, enthusiastic for the glory of God alone. Okay, so welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po. Tinataas ka namin, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsuko sa inyo, bilang pagkilala sa iyong kapangyarihan sa aming mga buhay, bilang pag-surrender sa lahat po, anuman ang aming mga kinakaharap ngayon, anuman po ang aming mga balakid, anuman po ang aming mga kabigatan. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng iyan. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng yan. Malaya po kami na makapagtataas ng aming mga kamay. Ito po ay isang malaking pribilehiyo na kami ay nandito sa isang bansang malaya na magsamba sa inyo, magpuri sa inyo, na hindi namin kailangang magtago sa underground,
sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon. Kaya kinikilala ka namin, itinataas ka namin sa buong lupalop ng daigdig, Panginoong Kristo, na ikaw lamang po ang mapurihan, ikaw lamang po ang makilala, ikaw lamang po ang makikita sa mga buhay namin, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. Nandito po kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Patawarin mo kami, Panginoong Kristo, kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa isipan, sa puso, sa aming mga bibig, maging sa aming mga ikinikilos. Patawarin mo po kami kung nagkamali mo kami sa aming mga sarili, kung hindi namin naingatan ang aming mga katawan. Lord, patawarin mo po kami, Panginoong Hesus, at gabayan mo kami nang sa ganon po ay maalagaan namin ang aming mga katawan. Hindi kami magkakasakit upang sa ganoon maging kagamit-gamit po ang aming mga buhay sa inyo habang kami ay mayroon nandito pa sa lupa, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord, salamat po sa kapatawaran, salamat sa conviction ng Holy Spirit. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga nagawa sa amin, Father, in the name of Jesus, we just release forgiveness po sa kanila. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Katagpuin mo rin sila kagaya ng pagtagpuan sa amin upang maranasan nila ang kagalakan sa puso, maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa mga taong naniniwala sa inyo. Oh, hallelujah, Father. We welcome your Holy Spirit in our midst today. At sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, banal na Espiritu, we welcome you. Sa pangalan ni Jesucristo, oh hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I am reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay at nandito sa aming kalagitnaan. Itago mo po ang inyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal.
na walang hanggan. Oh, hallelujah. At dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at dinideklara namin na maging maayos po ang lahat. Bigyan mo kami ng strong internet connection sa bawat isang nandito upang sa ganun po ay makapagpapatuloy, mabuo namin, maintindihan namin ang iyong mensahe ng kabuuan. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa inyong sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, mga kapatid Jesus. So, ang ginagawa ko sa bawat gabi, ang aking hapunan, mga kapatid Jesus, ay hapunan ko dito, kasama si Tito Bryant, ay kung hindi kamuti, ay gulay, salad na lang na nilalagyan ng coconut oil, lagyan ng kaunting honey, apple cider vinegar, at ang mga nuts. Ayan ang ating pagkain. Kailangan nating ingatan ang ating mga katawan upang tayo ay magagamit sa ating Panginoong Jesucristo. At pagising sa umaga, pagkamuti ang kinain sa gabi, diretso na yan sa comfort room at nililinis ang ating katawan, ng ating tiyan. Ang sarap ng pakiramdam. At pagising sa umaga, ang iniinom ko ay 2-3 teaspoon ng apple cider, ng 2 glass na medyo init-init na tubig, at lagyan ng kaunting honey. Yan ang aking iniinom sa umaga para ang ating tummy ay hindi lumalaki. Kailangan maging maayos lang tayo, mga ka-Team Jesus, no? At mag-exercise din tayo para ma-maintain ang ating katawan. Hallelujah. 6-7. Saan na tayo? Last Saturday, ang pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu tungkol sa mangyayari bago bumalik ang Panginoon. So, ito yung pagdating ng Antichrist o kaya ng 666. So, kailangan na tayo ay maging handa, mga ka-Team Jesus, nang sa Ganoon ay hindi tayo mapahamak at hindi tayo maging biktima sa panluluko ng kaaway ng Diyos na sa akala niya siya ang Kristo at uupo doon sa templo ng Israel at marami ang maluluko niya. Subalit tayo na totoong mga Kristiyano at pinag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi tayo maluluko ng kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Sapagkat alam natin kung saan manggagaling si Panginoong Jesucristo kung siya ay babalik na. Yan, siya ay galing sa alapaap. Ang rapture ay mangyayari sa pamamagitan ng alapaap, no? Meet halfway tayo kay Panginoong Jesucristo at ang kanyang bride, na kung saan tayo ang mga bride ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, yun ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus, no? Ihanda natin ang ating mga sarili. So, mayroon itong paalala o babala sa ating lahat na panatilihin nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya nga ay araw-araw tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos. Bawat Sabado ay mayroong inilahad na weekly Bible study para sa ganoon ay anong tawag nito? Para sa ganoon ay madagdagan ang ating kaalaman. Kaya mag-attend kayo sa Bible study. Ang perfect attendance dyan sa Bible study bawat buwan ay bigyan natin ng pang-load na 100. Ayan, 100 pang-load dyan sa perfect attendance siya ron sa nag-a-attend dyan sa ating Bible study.
kasama na yan, of course, ang mga nandoon na mga joiners ninyo. Yan ay kasama sa Bible sa ating complete attendance. So, mayroong 100 pang load dyan, no? Hallelujah. Okay, to God be the glory. So, dito na tayo mga ka-Team Jesus sa chapter 2, verses 13 to saan na to? 16 as 17. So, maikli lang ito mga ka-Team Jesus. Dito na muna tayo. 6, 9, 25. Okay? So, basahin na natin ang salita ng Diyos. Ayan. Okay. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo. At sa pamamagitan ng Diyos sa pamamagitan. Espiritong nagpabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag at panghahawakan nyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at Siya ang nagbibigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan. At matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya at naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso. Gawin mo kaming na magmaintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito po ay aming maging gabay. Ito po ay magbibigay sa amin ng motibasyon upang sundin kung ano man po ang kalooban mo, Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, sa pag-aralan natin. So, kung sila siya ay hindi nakapag-umpisa sa Bible study, no, paalala doon sa weekly. Basta maka-join sila, gawin na lang nating weekly. So, 25 pesos per week na lang yan siya. I-check natin ang attendance dyan. Para sa ganoon ay makita natin. At bigyan ninyo ako, Sharon, ng kahit 5 minutes ba, na 5 minutes, makaya mo ba, masend ba yan sa akin yung, sa messenger, yung 5 minutes sa Bible study, yung precept lang ng Bible study ba? Yung part lang ng Bible study na doon kayo doon may nag-share ang mga kasama ninyo doon at si Tita Jane, ganyan, may nag-share. Bigyan ninyo ako noon. Paano ba gawin yun? Kunan ninyo ng, yung part na, doon sa part ba na, nagpuri kayo, 30 seconds, doon mayroong nag-share na sa Word of God, yung mga personal sharing na ninyo, mga, sandali lang naman yun. So, bigyan nyo sa akin yun, Sharon, para magawa natin ng album yun, weekly Bible study, at ano ko rin sa sa YouTube, para sa ganoon ay mayroon tayong ebidensya na ginagawa natin ito, no, at hindi tayo nahihiya sa buong lupalop ng daigdig na ipakilala si Panginoong Hesukristo.
So, yan ba ang, pwede ba yan? Pwede ba yan gawin natin, mga ka-Team Jesus? Okay lang ba yan sa inyo na ma-expose ang inyong mga mukha doon sa YouTube at dito sa Facebook? At, kasi, ayaw nyo ba nun na you are part of the history ng Team Jesus? Nandoon kayo sa YouTube, makita kayo. At ngayong darating na July, ay, kalahati ng June ay i-assign na natin kung sino ang una, ikalawa, ikatlong magbabahagi ng kanilang mga devotions ninyo ba sa part ng Word of God, no? So you are part of the history ng ministry ng Diyos. So hindi tayo dapat mahiya, mga ka-Team Jesus, na tayo ay bahagi ng mga gawain ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kung tayo ay babalik na, kukunin na tayo ng Diyos pagdating doon sa langit, ano ang nagawa mo para sa akin? Kayo ba ay pinahiya mo ba ako o ikinahiya mo ba ako sa mundo? So magiging proud tayo, mga ka-Team Jesus, hindi kita ikinahihiya sa mundo, Panginoong Jesucristo, kinikilala kita, itinaas kita. Yan ang mahalaga dyan, na hindi natin itinatago ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at malaya tayo, so to God be the glory, na tayo ay nandito sa mga lugar, sa mga bansa, sa Pilipinas, sa Amerika, na kung saan malaya tayong makapagbabahagi sa salita ng Diyos, na hindi tayo ikokolong sa makatuwid. Bigyan natin, gamitin natin, tanggapin natin yung pribilehiyo na yan, gamitin natin yung pribilehiyo na yan, nang sa ganoon, mga ka-Team Jesus, ay tayo, yung tawag niyan, pagdating ng tamang panahon, sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo, "Well done, my good and faithful servant." Ayan, no? At isama nyo diyan sa Bible Study, Sharon, ang mga pagkain, sapagkat pagkatapos na napakain natin ang ating espiritual na katawan, kagaya ng sinabi ni Tita Jane, ay papakainin din natin ang ating physical na katawan. Kaya mayroong snacks, mga ka-Team Jesus. May snacks tayo. Yun. Isama nyo doon. Kasi magpasalamat kayo doon sa pagkain. Salamat, Lord, sa pagkain. Panginoong Jesucristo, sa pagkain na inyong ibinigay sa amin, na ito makabusog sa aming mga katawan, kagaya ng pagiging mabusog kami sa aming spiritual. So, gawin nyo sigurong 10 minutes yan, Sharon. Hati-hati nyo lang yan, mga 9 to 10 minutes, Sharon. 3 minutes is-send nyo first part. 3 minutes is-send nyo 3 minutes. Para sa ganoon, maging 9 to 10 minutes yan. Separate. Ako nang gagawa ng movie. At lagyan ko yan dyan ng Genesis 1. Ay! Praise God, no? To God be the glory. So, ang ganda ng ng Diyos, no? Yung daloy ng banal ng Espiritu kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. To God be the glory. So ang sunod na mag-live dyan ay be careful sa inyong sound, dahil may mga sound doon na naririnig. Paano ba yun, Sharon, na ang maririnig lang na sound ay, kagaya ba sa akin ba, ang maririnig lang na sound ay yung nagsasalita lang. Hindi kayo maririnig doon sa audience. Anong dapat gawin diyan? Para sa ganoon ay hindi marinig yung mga comment diyan sa audience. Yung nagsasalita may sound. Pag sila lalapit na sa inyo at magbahagi ng kanilang kanilang sharing, sila lang ang maririnig. Hindi naririnig natin yung iba ba na nandun sa nasa audience. Paano ba yun? Hindi ko maintindihan. No. Okay, so dito naman na tayo sa salita ng Diyos. Pag-usapan natin yan later. Pinili kayo para hindi mahatulan. So to God be the glory, mga ka-Team Jesus. Isa tayo. So, by the way, i-welcome ninyo itong mga bagong dating na mga kaibigan natin na
in-invite ng ating mga kasamahan, i-welcome natin sila para sa ganoon ay ma-feel nila na they belong to the group, no? At hindi walang pumapansin sa kanila. Hindi ko na yan sila napapansin sapagkat hindi tayo nagsa-shout out dito sa ating Bible study. Pwede siguro sa later part, but hindi in between. Okay. So, hindi tayo maswerte mga katimbisas kasi sa pagiging Kristiyano natin, wala yung luck. No? Wala yung luck wala yung maswerte. Sa atin, kung tayo ay na kay Kristo, ang meron tayo ay pinagpapala. We are blessed. We are blessed. Sabi dito, pinili kayo para hindi mahatulan. So we are blessed. We are chosen para hindi tayo mahatulan so that we will not be judged. To God be the glory. Isa tayo sa mga pinili ng Diyos Ama upang sa ganoon ay hindi tayo mahatulan pagdating ng tamang panahon na itinakda ng Diyos Ama na babalik na muli ang kanyang anak. To God be the glory. Hindi, no? Hindi tayo mahatulan, mga katinjisas. So, ang sabi dito, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat yan ay nasa 2 Thessalonica chapter 2, verse 13. Malagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat lang kaming magpasalamat dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. 14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya mga kapatid, to God be the glory! Yahoo! We are part of the chosen one. Na ibig sabihin nun, panindigan natin, tayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo sapagkat sa pamamagitan, nagpapasalamat ang mga apostolis sa mga taga-Tesalonika dahil sila ang mga pinili ng Diyos noong una pa man sapagkat nagkaroon sila ng bukas na mga puso, bukas na mga isipan upang tanggapin ang katotohanan, maniwala sila sa katotohanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya na kahit hindi nila alam ang katotohanan, kahit hindi nila nakikita ang katotohanan, ay naniniwala pa rin sila. So yung aking devotion kaninang umaga ay ito yung kaya pala sabi ng Panginoong Jesucristo, i-post mo yan, kaya lang nawala na ako ng oras, hindi ko na na-post. So ang sabi dito sa aking devotion, no? Now, faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yan ay nasa Hebrews 11:1 and 6. So, ito yun ang sinasabi dito sa 2 Thessalonica, mga katimjisas, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. This is what we call faith. Is being sure. So, sigurado tayo, naniniwala tayo. Sigurado ka ba dyan? Di mo nga nakita yan eh. Bakit ka naniniwala dyan? Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. O kaya, faith. Kahit hindi mo nakikita. Being sure of what we hope for. Kung ano ang ating pinaniniwalaan, ano ang ating inaasahan. No? Kahit na hindi natin nakikita. Kung wala ang pananampalataya, imposible
na malugod sa atin ang Diyos. Kaya mga ka-Team Jesus, isang malaking pribilehiyo na tayo ay isa sa mga pinili ng Diyos Ama na maging Kanya. Maging Kanya, no? Na maging Kanya at maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kabila ng hindi natin ito nasasaksihan ng aktual sa pamamagitan ng ating mga mata. Subalit tayo ay naniniwala. Hallelujah. Hallelujah. So, dito, you are chosen. Pinili ka. Sa makatuwid to God be the glory sa dami-dami ng mga tao sa mundo. Isa ka, isa tayo sa mga pinili. Tingnan mo nga, ilan ba ang populasyon sa Pilipinas? Milyones ang populasyon sa Pilipinas. Subalit, ilan lang tayo ritong nakikinig sa salita ng Diyos? 23? Nakikinig sa salita ng Diyos? Mga Kristiyano, ang Pilipinas ay itinuring na mga Kristiyano, 97, 98% ay mga Kristiyano. Pero ang daming krimen, ang daming mga ginagawang masama, ang daming korupsyon, ang daming nagugutom, ang daming problema sa lipunan. Bakit? Sapagkat these people are confessing that they are Christians, but they do not live according to their faith in Christ. Hindi sila namumuhay ayon sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Many are called, but few are chosen. Kaya tayo, we are the few. At ang iba pang mga katawan ni Kristo na nagiging matyaga, no? Patuloy na sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi dito mga ka-Team Jesus sa 15, kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag at panghahawakan nyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at Siya ang nagbibigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. Nawabigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Oh, hallelujah. So, ini-encourage tayo mga ka-Team Jesus na anuman ang ating mga nararanasan na mga pagsubok sa buhay, kung tayo ay mayroong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, everything will go well with us. Now that I have you, everything will be alright. Yan ay kanta ng mundo, no? Now that I have you, everything will be alright. Kasi nakita na niya yung kanyang boyfriend, asawa, whatever. Pero tayo mga Kristiyano, ang kanta na yan ay nangangahulugang, now that I have you. Ibig sabihin doon ngayon na mayroon na, dito ka na, I have you, si Panginoong Jesucristo. Everything will be alright now that I have you. Da-da-da. So kung titingnan natin, ngayon na mayroon tayong si Panginoong Jesucristo, ngayon na andito sa atin ang banal na Espiritu, everything will be all right. Kahit ano pa man ang mga pagsubok sa buhay, halimbawa ngayon, paano ako magtatrabaho ngayon, gayong ang sasakyan ng Diyos ay hindi man umandar. Pero, nagpapatuloy pa rin tayo, naway bigyan tayo ng kagiliwan. Ibig sabihin doon
yung maaliw tayo, yung magalak tayo sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, ay magkaroon pa rin tayo ng pusong puno ng kagalakan. Nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng circumstances sapagkat iyon ang plano ng Diyos sa atin upang tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, sa ating pananampalataya, at makita ito ng iba na anuman ang kanyang nararanasang sitwasyon sa buhay ay hindi siya sumusuko, kundi mas lalo siyang tumatayo, mas lalo siyang napapatatag sa kanyang mga pagsubok sa buhay. O hallelujah! Gaya halimbawa, si Tito Brian, yan o, nararanasan niya yan. Ang kanyang, ang binigay na sakit sa kanya ng demonyo ay peripheral neuropathy. 70% na ang sitwasyon ng kanyang nerves, na wala siyang sensory, wala ang motor, hindi niya nararamdaman, wala siyang pakiramdam, mga katim Jesus. Hindi niya maramdaman na kung umaapak ba siya sa lupa o dito sa floor. Hindi niya mararamdaman kung ang floor ba ay mainit, malamig, whatever. No? Basta, kinikondisyon lang niya yung utak niya na ganito. Pag nagda-drive siya, hindi niya nararamdaman na ito ang brake, itong ganyan, pero alam niya na ito yun, ito ganyan. By the grace of God ay nakakaraos siya. At ngayon, habang siya ay nagtitirapi, ay unti-unting bumabalik sa kanya yung kanyang sensory. At unti-unti na niya nararamdaman kung ang floor ay tiles. So, syempre, dahil tiles siya, anong pakiramdam mo dyan? Yan ay malamig. So, nararamdaman na niya, pero dati hindi niya yan nararamdaman. No? At kung hindi naagapan, 70% na tsaka yung sugar niya mataas. Kaya nga, sabi ko sa kanya, as the Holy Spirit leads, kailangan mong ingatan yung katawan mo, ang iyong iniinom, ang iyong mga kinakain. Kaya, conscious na yun si Tito Brian sa kanyang mga kinakain. So, kung ano ang inihahanda ko sa kanya, nag-bake ako ng coconut flour. Ang aming kinakain ay coconut flour na niluto ko with chicken. Wala na kaming rice. Kamote na lang kinakain namin. But we feel good. Magaan ang aming pakiramdam na wala kaming rice, mga katim Jesus. Kamote na lang, sariwang mga pagkain, sariwang gulay, mga isda, karne. Wala na ang rice. Kamote na lang. Hallelujah. To God be the glory. So kasama kayo dyan sa panalangin ninyo, sa inyong pananampalataya, na si Tito Brian ay maggagaling siya. No, meron siyang 1 year na therapy ang kanyang nakaset doon sa mga therapy na nakaset. Mayroon din siyang mga pagkain na mga powder, ganyan no, na iniinom niya umaga at gabi. At mayroon din siyang mga exercises na kailangan niyang gawin, no? So kailangan niyang maging conscientious, matulog siya ng maaga, dahil everyday, morning and evening, meron siyang mga machines dito sa bahay na kailangan niyang isagawa ang treatment. To God be the glory. Pero habang andoon pa rin yung pain niya, yung pinch ng nerves ba na bigla, aray, gano'n, no? Nararamdaman niya, nararanasan niya, ay nagpapatuloy pa rin siya sa pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Pumupunta siya sa mga pasyente. Salamat sa Diyos at nakakakita siya ng pasyente. 6 na pasyente, 7 pasyente, 8 pasyente, 9 na pasyente sa bawat araw. Sa 4 na araw na siya nagtatrabaho, nakakakita siya ng mga pasyente. At itong mga pasyente na ito, sa kabila ng kanyang pain na nararanasan, sa kabila ng kanyang sitwasyon, habang siya ay may malakas pa, habang siya ay may buhay pa, hindi siya sumusuko. Ginagamit niya ang kanyang sitwasyon
nang sa ganoon ay siya rin ay makapagministeryo sa mga taong ito, sa mga pasyente niya na ganito ang kanilang mga sitwasyon, ganito ang kanyang pakiramdam, ganito may cancer si ganito, may cancer si ganyan, ganyan ang kanyang, no? Ginagamit pa rin siya ng Panginoon upang maministeryo itong mga taong ito who are experiencing diseases, sicknesses, who are experiencing pain. To God be the glory. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Hindi tayo sumusuko, kundi itong ating mga sitwasyon ay ginagawa nating stepping stone. At hindi tayo makalimot na ma-remind ng sarili natin, magalak tayo, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Sapagkat unang-una, tayo ay pinili. Ay, hindi ba tayo magagalak niyan? Sa dami-dami ng mga tao, may ibang mga tao doon sa Nigeria, biruin mo, ang daming mga namatay doon dahil sa sakuna. Pero tayo ay ligtas sa anumang kapahamakan. Thank you, Jesus. So, huwag nating sayangin ang pagkakataon, no? Anong sabi dito sa ending part, dito? At naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti bigyan tayo ng Diyos, ng banal na Espiritu, ng lakas ng loob na maipahayag ang mabuting balita. Magawa, magawa kung ano man ang mabuti. Hallelujah. So, isang malaking pribilehiyo yan, mga ka-Team Jesus, na tayo ay pinili ng Diyos. Naintindihan natin ang mensahe niya, ang daling naintindihan sa mensahe. Bakit sabihin nila ang mga Pentecostal daw ay literal ang kanilang pagpakahulugan sa salita ng Diyos? Anong literal? Yan ang nakasaad sa salita ng Diyos Yan ang ibig sabihin yan. As the Holy Spirit leads us, wala nang ibang pakahulugan. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagbibigay impression sa mga puso natin kung ano ang pakahulugan ng kanyang mga salita o ng mga salita ng Diyos. Nainom ko yung aking laway. Kagaya halimbawa sa Bible study natin, nung unang Bible study natin, kahit pareho-pareho tayo ng binabasang salita ng Diyos, pero depende yan sa impresyon, sa rema, na nais bigyang pansin ng banal na Espiritu sa inyo, sa bawat isa, sapagkat tinitingnan ng banal na Espiritu kung ano ang parte ng buhay natin na doon niya gustong i-minister ka. Doon niya gustong i-encourage ka. Doon niya gustong palakasin ka sa iyong sitwasyon sa buhay. No? So, hindi yung literal na ganito, no. Kung wala ang banal na Espiritu na naggagabay sa atin na kung ano ang pakahulugan ng salita niya sa Biblia. Kaya nga dati, ang sabi ng mga praile, huwag ninyong basahin ang Biblia sapagkat maluluko kayo. Maguguluhan kayo, hindi nyo maintindihan. Nandyan kasi ang katotohanan. So pag binabasa natin ang Biblia, ang mangyayari dyan, mga ka-Team Jesus, ay malaman natin ang katotohanan at yung katotohanan ang magpapalaya sa atin sa tanikala ng relihiyon. No? Sa tanikala ng relihiyon. At magugulat ang mga tao, ano nangyari sa taong ito? Anong nangyari sa kapatid ko? Parang nang baliw. Parang ganito yun. Yan. Kaya sabi ng mga Friday, mababaliw daw tayo kapag nababasa natin ang Bible. Kasi nandoon ang katotohanan. So, mabago ang mga buhay natin
Mabago na tayo. Dati na basaguliro tayo, dati na maldita tayo, dati na tamad tayo, dati na ganyan tayo. Magugulat yung ating pamilya, magugulat yung ating mga kakilala, magugulat yung mga ating office mates natin. Wow! Bagong buhay! Yung sinasabi nilang bagong buhay, totoo yan! Kasi nga, nung binago tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya nga, naging born again Christian tayo at hindi ko ikinahihiya na ako ay binago ng Diyos mula sa aking pagiging marumi, mula sa aking pagiging putik, mula sa aking pagiging nasa kadiliman at hindi ko ikinahihiya yan na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay pinili niya, ako ay binigyan niya ng pagkakataon na muling mabuhay, muling magamit ang aking katawan, ang aking buhay para sa kanyang kapurihan. No? So ang ganda ng daloy ng ginagawa ng banal na espiritu, to God be the glory, as we continue to seek His face, as we continue to ask the leading of the Holy Spirit, as we continue to pray and fast. So pag nagpe-pray and fast tayo, we always acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, gabayan mo ang bawat isa. Holy Spirit, no, yung moderator natin diyan, yung ating facilitator na gagamitin ng Diyos, ipagdasal natin sila, nagabayan sila ng banal na espiritu, na mangusap ang banal na espiritu sa pamamagitan nila, maging ang mga nakikinig na magbabahagi ng kanilang mga testimony ng kanila kung saan sila ay kinakausap ng Diyos. Holy Spirit, gabayan mo po sila. Fall on us, fall on me. So the tongue of fire will fall on us. Kasi kung ang tongue of fire, yung anointing ng Holy Spirit ay mag-fall down sa mga taong nakikinig dyan, ay magugulat ka sa mga revelation na lalabas. Yung magugulat ka at tayo rin ay natututo rin. Hallelujah. God is good all the time. See? So, binabalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri at parangal. At yun ang pakahulugan na continue doing what you are doing. Ayan, ang sabi dito, na magawa natin. Ano yun? Ha? At naway, yan ay kasama yan doon sa 16:17. At naway, bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Kaya, magpatuloy tayo, mga ka-Team Jesus. Sa simula ay nagkakaroon tayo ng stage fright dahil nakikita tayo ng buong mundo. Subalit kung ang iisipin natin, ito ay ginagawa ko hindi para sa akin, kundi para sa kapurihan ng Diyos Ama, para makilala si Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Makapal ang aking mukha. Makapal ang ating mga mukha. Hindi makapal dahil sa make-up. Walang make-up to. Oh. Mayroong kaunting lipstick at kilay. Pero walang kung ano-anong nakalagay sa mga mukha natin. Bakit? Ang kakapalan ng mukha natin ay dahil tayo ay gusto nating makilala si Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. Hindi tayo nagpapakapal ng mukha upang humihingi sa ating kapwa, nagpapakaawa. Maawa po naman kayo sa akin. Maawa po naman kayo. Kung kayo po makatulong naman, kahit piso-piso lang. Hindi yon ang kakapalan ng ating mukha. Ang kakapalan ng ating mukha, hindi tayo humihingi ng kaawaan sa ating kapwa, kundi ang ginagawa natin ay ipinapahayag natin ang katotohanan. This is the truth.
Maniwala kayo o hindi, nasa sa inyo yan. Ang mahalaga ay nagampanan ko ang aking tungkulin sa buhay ko bilang boses ng banal na Espiritu. Nasa sa inyo na yan kung maniwala kayo o hindi. But this is the truth. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay hindi yan pinagtatalunan. Yung ibang mga relihiyon, pinagtatalunan nila yung ibang kagaya ng Seventh-day Adventist kasi matyaga yan sila na umiikot sa lahat ng matyaga yan sila at ang ginagawa nila ay inaano nila yung mga pananampalataya ng iba. At talagang nakikipagdebate yan sila. Ako, pag mayroong mga ganyan na Seventh-day Adventist, hindi ako nakikipagdebate. Pinapahayag ko sa kanila, ito ang aking pananampalataya. John 3:16. At ako'y naniniwala kay Panginoong Hesukristo na siya ay anak ng Diyos, na ibinigay ng Diyos Ama dahil mahal ako ng Diyos Ama. Siya ay isinilang dito sa mundo. Siya ay pinatay at muling nabuhay. At ako'y naniniwala sa banal na Espiritu na siya ngayon ang nandito sa aking puso at gumagabay sa buhay ko. That is my faith. Kung hindi ka naniniwala dyan, nasa sayo na yan. Sapagkat kung iba ang iyong pananampalataya, you go ahead. I respect your faith, but I don't want to argue with you. Yan ang katotohanan. Maniwala ka o hindi, let it be. Sapagkat hindi tayo ang maghuhusga para sa kanila, kundi si Panginoong Hesukristo pagdating ng panahon. Ang atin lamang, mga ka-Team Jesus, ay ipahayag ang katotohanan. Huwag tayong pumatol dyan sa mga mga talagang gusto nilang makipagdebate kung alin daw ang tamang relihiyon, walang tamang relihiyon. Ang pagiging Kristiyano mo ay hindi yan relihiyon. Yan ay personal mong relasyon kay Panginoong Hesukristo. That is what we call Christianity. I am nothing without Christ. No? So, inaano natin yan, yung sinasabi nating, yan ang iyong pananampalataya, let it be. Ito ang aking pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos. Kaya yun dapat ang gamitin natin na kakapalan ng mukha. Makapalang mukha natin na hindi tayo nahihiya sapagkat isinisiwalat natin ang mabuting balita. I am bringing a good news to you. Nasa sayo yan. Kung maniniwala ka o hindi. Pero, sa akin, this is what I believe according to the Word of God. So, hindi ako nahihiya. Makapal ang aking mukha. Hindi makapal dahil ako'y humihingi ng tulong sa aking kapwa, nagmamakaawa kung saan-saan. No! Sapagkat ang aking pananampalataya ay nagsasabing, the Lord Jesus Christ is my great provider. My God provides. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya hindi ako humihingi ng tulong sa kahit na sino. Dahil ako'y naniniwala ang aking pananampalataya ay nagsasabing anuman ang aking mga kahinaan, anuman ang aking mga sitwasyon sa buhay, ang aking kalakasan ay ang aking pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Hindi ako nananampalataya sa isang tao, hindi ako
sumasandal sa isang tao, kundi doon ako sa Diyos. Tumitingin kay Panginoong Hesukristo, hindi sa tao. Sapagkat walang ibang makapagliligtas sa aking kaluluwa, kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Doon dapat tayo maging makapal ang mga mukha natin at hindi tayo nahihiya. Yun ngang mga false prophets, yun ngang mga maling relihiyon na ang kanilang sinasabi ay si Kristo daw ay hindi Diyos, si Kristo daw ay tao lang, propeta lang. Hindi nga nahihiya. Tayo pa ang nahihiya na alam natin ang katotohanan. God, Jesus, God the Father and Jesus are one. Si Jesus ang kabuuan ng Diyos Ama na hindi natin nakikita. He is the fullness of God Almighty. Na ibig sabihin ng fullness, kung anong ugali, kung anong katangian, kung anong imahe mayroon ang Diyos Ama, yun ang nakikita natin kay Panginoong Hesukristo. Even before the world is made or was made, Jesus is already there. Kaya nga sabi diyan sa salita ng Diyos, 'di ba? Doon sa Genesis 1, gumawa tayo ng mga likha na katulad natin. Gumawa tayo. Hindi ba sinabi sa Genesis 1, I will make an image like me? Hindi man sinabi, gumawa tayo. Marami sila, which means, nandoon na ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, even the world is made or was made. You see? Yun dapat ang gamitin natin. Ang kakapalan ng mukha natin, hindi tayo mahihiyang magbahagi sa salita ng Diyos. Kasi sasabihin natin, para sa Diyos ito gagawin ko. Kaya, Lord, bigyan mo ako ng Lord, bigyan mo ako ng kalakasan ng loob, bigyan mo ako ng boldness, Lord, na hindi ako mahihiya, kundi ay patuloy kong lalakaran ang aking pananampalataya. At pag tayo nagtatagumpay, praise the Lord Jesus Christ, purihin ang Panginoon, mayroon na akong one down, one count na ako, mayroon na akong perlas doon sa langit. Mayroon na akong reward doon sa langit. Kaya the more na marami tayong nai-encourage para sa Panginoong Kristo, the more na marami tayong nai-invite na hindi na tayo nag-iisip, hindi tayo nag-i-expect na, ay, may reward ako niyan, financially, may ganito ako, ganyan. Huwag tayong mag-isip ng ganyan. Nag-isipin natin ay, ginagawa natin to para sa Diyos at siya nang bahalang mag-reward sa atin sa tamang panahon. Sapagkat alam natin na kung anuman ang ating mga ginagawa para sa ating Panginoong Hesukristo, our labor in the Lord will never be in vain. Ang ating mga isinasagawa para kay Panginoong Hesukristo. No? Para kay Panginoong Hesukristo, mga katinjisas, ay hindi yun masasayang. Hallelujah. Hindi yun masasayang para sa kanyang kapurihan. To God be the glory and honor. Hindi nasasayang yun. Hindi nasasayang yun. So, dapat ay gamitin natin ang ating mga katawan para sa Kanya. To God be the glory and honor. O hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na kakaalam ng lahat. Salamat sa iyong banal na Espiritu nangusap sa amin ngayon upang sa ganun po ay maintindihan namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po, banal na Espiritu, dahil kami ay isa sa mga pinili mo na makilala si Panginoong Jesucristo. Andito ang aming mga buhay, Lord God. Andito ang aming mga buhay, Father God. Oh, hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay. Send us. Give us the courage and the boldness to speak the truth, to share the gospel, to share the good news
sa lahat. At panatilihin mo pong magkaroon ng galak ang aming mga puso. Galak na sundin ang iyong kalooban, Panginoon sa Kristo. Dahil ikaw lamang ang nakakaalam. Maraming salamat po. Patubayan mo ang bawat isa, Panginoon. Dinideklara namin ang iyong mga pagpapala sa iyo, lahat ng iyong mga kaanakan, lahat ng mga nandito, upang ikaw ay pakinggan, upang ikaw ay bigyan ng oras. Lord, honor their time with you. Bless them, Father God, as what you said in your word. When praises go up, blessings come down. Panginoon, na ikaw po ay nalugod sa aming mga ginagawa sa inyo sa araw-araw. Ikaw po ang magpapala sa iyong mga paanakan. Sa mga taong nananampalataya sa iyo, kahit hindi ka nila nakikita, andoon ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. We claim healing sa mga kapatiran namin na mayroong mga sakit. Lord, tinataas namin sila. Ikaw po ang gagabay sa kanila. Ikaw po ang magpapagaling sa kanila. Let your healing touch, Holy Spirit, be upon them in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa inyong pakikipag-usap sa amin. Lahat ng ito ay aming binabalik at pinasasalamatan sa pangalan ng Jesucristo. At Banal na Espiritu at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Okay? Bye-bye.